10 sentimos isang bote. Kailan kaya ako makakapulot nito? Para makapag-ipon at makapag-asawa. Ay! Akala ko ang pagkuha ng basura ay isang delikadong trabaho rin. Ay naku! Saan ba ito? Swerte mo, bata. Dito. Ay ang istasyon ng paglipat ng basura ng langit. Ako ang tagapangasiwa dito, si Taibay. Langit. Istasyon ng basura. Ngayon ay opisyal kang itinalaga bilang komisyonado ng muling paggamit ng mga espiritual na yaman. Ito ang bag ng kalawakan ng basura ng langit. Maaaring mag-imbak ng lahat. Sako ng basura. Yung mga basurang iyon. Sa langit, tiyak na basura lang iyon. Pero sa lupa, iyan ay mga kayamanan na hindi madaling matagpuan. Trabaho lang. Ay regular na pumunta dito tuwing linggo. Linisin ang mga itinakdang lugar ng mga basura ng Diyos. Mga basura ng Diyos ito. Kahit gaano pa ito kabasura, ito ay mga bagay mula sa mundo ng mga Diyos. Dalhin ito sa ibaba at ibenta. Siyempre, magiging mayaman ka agad. Ayos, gagawin ko. Masaya. Ayos, desisyon na yan ng masaya. Tara na. Pasensya na, pasensya na. Ayos ka lang ba? Matagal ng kaklase, si Lin Chuan. Si Sumaksu. Ay, ikaw nga pala. Kakatanggap ko lang ng tawag kaya. Hindi ako pumanaw. Totoo ba yung panaginip? Itong bag. Ito ay isang kalangitan at lupa na basura na sako ng langit. Na pwedeng maglaman ng lahat ng bagay. Pasensya na, talaga pong pasensya na. Babawin ko lahat ng nawala sa'yo. Importante na ligtas ka. Ay! Talaga bang hindi ka pupunta sa ospital para magpatingin? Na walang bisa na napampatanggal lason. Naiwang prutas ng ginseng. Talagang basura ito ng langit. Bakit nawala ang sugat sa kanyang noo? Itong naiwan na prutas ng ginseng ay may mabilis na paggaling na epekto. Totoo. Lahat ay totoo. Mga basura sa langit. Lahat ay yaman. Liwanag. Ikaw. Anong sinasabi mo? Kumusta ka pa? Walang problema. Talagang peligroso ang mag-drive habang nagte-text. Sa susunod, mag-iingat ka talaga. Hindi ko yun. Anong? Nadudulutan si Dawdaw. Agad mo akong tulungan maghanap ng pinakamahusay na doktor. Kahit magkano pa ang gastos, ayos lang. Darating na ako. May reaksyon ang bag. Ang mga basura mula sa langit sa loob ay dapat makatulong sa kanya. Mahalaga ang buhay, subukan na lang. Sasama rin ako. May paraan ako para iligtas si Dawdaw. Ikaw? Anong paraan meron ka? Hoy, huwag ka munang magtanong ng sobra. Maniwala ka sa akin minsan. Kahit papaano, kaya kong alisin ang lason sa kanya. Mabilis, umalis na tayo. Sige na. Baka pwede pa, kahit mamatay na, subukan pa rin. Sumakay na tayo. Maksu, hindi ba tayo pupunta para iligtas ang aso mong si Dawdaw? Bakit mo ako dinala sa veterinary clinic? Nga. Si Dawdaw ang aso kong pinalaki mula pagkabata. Pumasok na tayo. Tara na. Dawdaw. Doktor, kamusta na si Dawdaw? Binibining Su, ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin. Ang lason sa Dawdaw. Napakabihira ng lason. Napakabilis ng pagkalat nito. Baka hindi na siya tumagal ng higit sa kalahating oras. Sana ay handa ka na sa anumang mangyari. May reaksyon ang bag. Siguradong may mga mahika rito na makakapagligtas sa tuta. Doktor, maaari mo bang payagan akong subukan? Ginoo, huwag ka nang magbiro sa ganitong sitwasyon. Napakaseryoso ng bagay na ito. Wala nang pag-asa si Dawdaw. Nahanap na. Hindi ba ito karaniwang mga tableta? Na dinurog na pulbos? Ginoo, kahit manlin lang ka, dapat piliin mo ang tamang lugar. Bagaman si Dawdaw ay aso, isa pa rin siyang buhay. Bilang ang kanyang doktor, hindi ko talaga papayagan si Dawdaw na uminom ng ganitong gamot na hindi alam ang pinagmulan.
Baka nasira na ang isip ng taong ito, dahil sa aksidente. Naiintindihan ko, sa inyo, mukhang hindi ka pani-paniwala, kahit na dati naisip ko rin. Pero, pinapangako ko na maililigtas ko si Dawdaw. Kung mamatay si Dawdaw dahil sa akin, handa akong akuin ang lahat ng responsibilidad. Kahit pa man magkulong ako, wala akong pagtutol. Paniwalaan niyo lang ako minsan. Dahil kung hindi na kayang bumangon ni Dawdaw. Kahit na hindi gaano ka-reliable si Lin Chuan, basta may konting pag-asa pa, susubukan ko pa rin. Doktor, pakilagay sa maligamam na tubig, pakiusap, pakihalo ng kaunti. Salamat po. Ayan, Gil. Sue, napaka-absurd nito. Ito ay labis, pabilis ng sakit ni Dawdaw. Ako ang mananagot kung may mangyari. Pakiusap. Sige na. Halika na, Dawdaw. Parang biro ito. Sobrang katawa-tawa. Hindi ito possible. Ito. Dawdaw. Dawdaw, gising ka na. Ayos na, buhay pa siya. Lin Chuan, talagang maraming salamat sa'yo. Ikaw talaga, ang tagapagligtas ni Dawdaw. Walang anuman, gawang kamay lang. Ayos na si Dawdaw, yun ang mahalaga. Hindi ko inakala na ang basura ng langit ay talagang may silbi pala. Ako si Lin Chuan, yayaman na. Ginoo, ito. Parang isang himala ito. Ang gamot na ginamit ninyo. Ano ba talaga iyon? Isang bagay lang na pamanang lahi. Luyang lupa lang. Hindi karapat dapat pansinin. Lin Chuan, may 1,000,000 dito sa card na ito. Walang anuman, malaking utang na loob. Ang password ay 8 Cs. Dalhin mo na yan. 1,000,000. Yaman na ako. Ay naku, paano ko ba matatanggap ito? Lin Chuan, tanggapin mo na lang. Ang perang ito, hindi naman talaga malaking bagay sa akin. Lalo na pa, ako na ang unang bumangga sa'yo. Hindi mo pa ako hiningan ng bayad. At saka, willing ka pang tumulong na iligtas si Dawdaw. Tanggapin mo na lang. CJ, dahil ganyan na ang sinabi mo, hindi na ako magpapigil. Yun. Pwede ba kitang i-add sa WeChat? Kung sakaling may problema si Dawdaw. Sa mga susunod. Pwede. Sa mga susunod, kung may kailangan si Dawdaw, ako na bahala. Tawagan mo lang ako anumang oras. Dahil si Dawdaw ay wala nang malubhang problema ngayon. Sige, aalis na ako muna. Nasa tabi pa rin ng kalsada ang aking tricycle. CJ, isasabay kita. Ayos lang. Kunti lang ang lakad. Hindi pa magaling si Dawdaw ngayon. Unahin mo siyang bantayan at obserbahan. Alaynan, paalam na, Moksu. Hanggang sa muli. Kasama niya ang ibang lalaki. Medyo iba talaga. Ay naku. Hindi ba ito ang ating abala? Si Lin Chuan, di ba? Akala ko pa naman. Nasa labas ka na pala. Matagal ka nang nagtatago sa akin, no? Para sa renta noong nakaraang buwan. Sama-samang 3,500 pesos. Bilisan mo na ang pagbibigay ng pera. Kung hindi mo kayang ibigay ito, umuwi ka na. Alam mo ba, yung mga bagay mo, nagdudulot sa akin ng amoy ng kahirapan. Kakaiba. Anong nangyayari sa batang ito? Kung sa normal lang, matagal na siyang humihingi sa akin ng maayos. Ginoong Wang. Hoy, huwag kang mainit ang ulo. Mag-ingay ng ganito. Umiti ang kapitbahay nang marinig ang biro. Tungkol lang naman sa renta. Pumasok sa WeChat ang 4,000 yuan. Yung 4,000 na yun. 3,500 ay para sa renta ngayong buwan. At may 500 pa para sa deposito sa susunod na buwan. Hinog na ang bata ng loloob ng bangko. Kadalasan, ang hirap pilitin siyang magbayad. Ngayon, ang dali-dali niya naman. Kawawa ka, Para kang nakakita ng yaman. O nanalo ka ba sa loto? Ginang Wang. Nabayaran na po. Ang bahay. Magtatagal muna ako dito. Tungkol sa susunod na paalala sa renta. Pakiusap, baguhin mo ang tono ng pananalita. Magpakita ka naman ng kaunting paggalang sa akin. Sa totoo lang, mabilis din naman akong magbayad. Chuan, pag kumita ka na ng pera, huwag kalimutan si Ate Wang mo. Ang saya. May dala akong bag na ito. Tingnan ko kung sino ang magtatapang na maliitin ako. Hindi ito panaginip, di ba? Nandito pa ang milyon. Nandito pa rin ang bag. Totoo nga.
Pakitingnan nga. Basura ng mga Diyos. Ano pa kayang mga yaman ang nandito? Itong prutas na ginseng. Hinawakan ko lang ng bahagya. Nagamot agad ang sugat. Kung kakainin ko lang sana, mas magiging maganda pa ang epekto. Itong ito muna itago. Gagamitin kapag buhay ang nakataya. Ang conch na ito, ano ba ang gamit nito? Ah! Anong basura at depektibong bagay ito? Bakit hindi pa natutulog yung kapitbahay? Nakakainis naman. Talaga bang mahal niya ako? Kailangan nang isumite ang plano bukas. Naku, patay na. Talaga bang mahal niya ako? Talaga bang mahal niya ako o hindi? Ayoko nang pumasok sa klase na ito. Sige na. Anong klaseng telepati ito? Talagang polusyon sa isip. Sandali. Kung makakapag-concentrate ako. Sa isang tao lang. Subukan ko muna sa may-ari ng bahay. Yung batang yun sa itaas. Ngayon lang siya nagbayad ng renta. Huwag lang sa labas. Ano ng mga lihim na gawain ang ginawa mo? Ay, ang mga bagong yaman ay hindi tumatagal. Tingnan mo kung ilang araw lang ang kakayanin ng pera niya. Sa susunod na bayaran ang renta, dapat bantayan ng mabuti. Nagawa na. Talagang naririnig ko. Ang tono niya. Tama nga iyon. Yung nakakainis na may-ari ng paupahan. Ay. Hindi ba't sinasabi nito, na maaari kong pakinggan ang sinuman, na gusto kong pakinggan? Tama nga. Dapat ba tayong pumasok sa trabaho ulit ngayon? Hindi ko alam kung anong mga kayamanan ang inipon ni Lolo Taibay doon. Muling nag-ipon ng mga kayamanan. Kapatid na bag. Bag ng mga kayamanan. Naririnig mo ba? Paano makapunta sa langit? Bigyan mo naman ako ng tip. Bag ng mga kayamanan. Talagang ang galing mo talaga. Isara ang mga mata at huminga ng dahan-dahan. Para makapasok sa mundo. Kaibigan. Ngayon. Bakit ang tagal mong dumating? Matagal na akong naghintay. Pasensya na. Ito rin ang pangalawang beses kong dumaan dito. Hindi pa ako masyadong sanay. Walang anuman, walang anuman. Ang oras sa mundo ay iba sa langit. Ito ay normal lamang. Nakikita mo ba? Yung tambak ng mga dahon. Iyong badha iyon. Dahon mula sa puno ng bodhi. Kamakailan lang hindi ko alam kung bakit. Sa punong ito, lalo na ang dami ng nahuhulog, hindi ko na kayang linisin lahat. At itong mga batong ito. Ito ay mga natitirang batong mula sa pagpilit ng elixir. Dalhin mo na rin lahat ng ito. Sa nakagawian, yung magagamit, iwan mo na lang. Yung hindi magagamit, ilagay mo na rin. Sa recycling bag mo. Kaya nitong mag-digest mag-isa. Ha ha ha. Dahon ng bodhi ng badha. Pakikinig mo pa lang, tiyak na magiging kapaki-pakinabang na. Oy, kaibigan. Interesado ka ba sa dahon ng bodhi na ito? Anong silbi ng dahon ng bodhi na ito? Yung dahon ng bodhi na ito. Para sa amin mga Diyos. Siyempre, wala itong silbi sa amin. Kung gagamitin ito sa inyo mga mortal. Ah! Makakamit nito ang epekto ng paglilinis ng isip at pagpapalinaw ng paningin. Kung gusto mo, dalhin mo na lang. Ha ha ha. Mukhang kakaiba ito. Sige, dadalhin ko na para paglaruan. CJ. Kaibigan. Medyo late na ngayon. Halos tapos na rin ang trabaho. Pwede ka nang umuwi. Tandaan mo, na dapat ay oras ka bukas. Opo. Tanggapin. Matandang bae. Sige, uuwi na ako muna. CJ. May pasalubong na naman. Itong dahon ng bodhi. Anong silbi nito? Narinig ko na ang dahon ng bodhi ay nagpapatalino sa tao. Baka ito ay para sa pag-inom bilang tsaa. Ah! Paningin na parang ehiray. Ang dahon na ito. Ay kaya akong bigyan ng paningin na parang ehiray. Hey! Kung sasabihin nating paningin na parang ehiray, kung kaya kong makita ang totoo at hindi. Kung ganoon, ang pagiging totoo ng mga antigong sulat at pinta. Hindi ba? Makikita ko agad ang tunay nito. Yaman na, yaman na. Ito na ang tunay na kayamanan. Kung meron akong ganitong makapangyarihang tulong, hindi ako pupunta sa antigong tindahan para makakuha ng mura. Hindi ba't sayang iyon?
Ginoong Liu, tingnan niyo ng mabuti. Dahon ng bodhi. Tulungan akong makita ang mga ilusyon. Tingnan niyo ng mabuti. Ang salitang ito ay mula sa aming ninuno. Tiyak na walang pandaraya. Ito ay tunay na gawa ni Kibaishi. Talagang kulang kami sa pera sa bahay. Pakiusap po. Patawarin po ninyo ako sa aking pagsasabi. Ang painting na ito, hindi tama ang papel at tinta. Ang kulay ng inkpad ay malabo rin. Tingnan mo ang hugis ng kabayo. Mukhang maganda lang sa panlabas. Walang halong espiritu si Kilaw. Kapag tiningnan mo ito, ito ay peke na ginagaya lang ng mga susunod na tao. At saka, ang panggagaya na ito. Hindi pa nga matalino. Ganito kasing bagay. Maraming ganyan sa merkado. Paano ito posible? Sabi ng mga ninuno ang kuhang ito ay. Kahit na ito ay kuha mula sa mga ninuno, hindi ito dapat seryosohin. Ganito talaga. Ay, Ginoo. Hindi ko maitatanggap itong painting na ito. Mas maganda kung ibabalik nyo na lang. Totoo ngang peke ito. Walang espesyal. Hindi tama. Hindi ito isang tunay na painting. Ito ay isang painting sa loob ng painting. Dapat nakatago ang tunay na likha sa ilalim. Tama ang sinabi ng matandang ito tungkol sa kanyang ninuno. Marahil ito ay para protektahan ang tunay na likha. May nakadikit na peking layer sa labas. Bagamat matalas ang paningin ni Boss Liu, hindi niya nakikita ang dobleng pagkukunwari na ito. Sandali lang po, Ginoo. Interesado ako sa larawang ito. Kahit na sinabi ni Boss Liu kanina, peke ito. Pero tingin ko, medyo luma ang pagkakaraming nito. Gusto ko itong bilhin. Para pag-aralan ng mabuti. Binata. Kakatapos ko lang sabihin na peke ito. Mukhang wala ka ng ibang magagastusan sa pera mo, di ba? Ay. Kapatid, talagang gusto mo ba? Magkano ang alok mo? Nakikita kong hindi rin madali para sa'yo. Ganito. Dahil ayaw ni Boss Liu. Mag-aalok ako ng 8,000. Parang bumili na lang ng lumang gamit para pag-aralan. Bagaman mas mababa sa inaasahan ko ang 8,000. Pero pera pa rin iyon. Kung sakaling tunay nga ito, malaki ang lugi ko. Sige na nga. Pasensya na sa pakikialam ko. Gusto mong maging ang taong magbabayad ng lahat. Bahala ka na. 10,000. Per. Salamat sa'yo. Naagapan mo ang aking kagyat na problema. Sa wakas pumayag ka na. Halos tumalbog ang ibinenta kong pato. Masyadong mabigat ang sinabi mo, Ginoo. Kumuha lang ako. Mga bagay na nais kong kunin. Halika. Kung talagang kay Kibaishi ang painting na ito, kapag naibenta ko ito, mga 4 o 5 milyon siguro. Ay, nagkaroon ng malubhang sakit ang anak kong babae. Kung hindi sana, hindi namin ibebenta itong pamanang larawan, na minana pa namin mula sa aming angkan. Ginoo, anong sakit ang meron ang anak mong babae? Ay, mahaba ang kwento. Ang anak ko po, mula pagkabata, hindi maayos ang immune system. Kahit na isang malakas na hangin. Ay, maaaring magkasakit ng malubha. Habang tumatanda, lalo pang humihina ang katawan. Sabi ng doktor, hindi na aabot ng 2 taon ang buhay. Ako ito. Ang matanda ay nagdadala ng sakit sa bata. Ano ang dapat kong gawin? Mahina ang katawan. Ang prutas ng ginseng ay makapagpapagaling ng sugat. Nagbibigay ng lakas. Baka makatulong ito sa kanyang anak na babae. Nakuha ko ang ganitong malaking pagkakamali. Halos parang libre na. Kung maililigtas ang anak niyang babae, isang magandang gawain iyon. Tapat akong nagsasabi, Ginoo. May lihim na reseta ang aming angkan. Ang resetang ito ay napaka-epektibo sa pagpapabuti ng kalusugan. Ginoo, ito para sa inyo. Hawakan mo ito. At subukan mong mapainom siya. Huwag mong ipaalam kahit kanino. At huwag mong sabihin sa doktor kung saan ito nanggaling. Isipin mo na lang na pampalusog ito mula sa ligaw na prutas. Kuya, paano kita pasasalamatan? Mangyaring umuwi ka na muna, Ginoo. Mahalaga ang iligtas ang anak na babae. Kuya, salamat sa iyo. Salamat. Salamat. Gumastos ng 8,000 para sa peking painting. Tapos may kasama pang bulok na prutas. Ganito na talaga ngayon.
Ang dami talagang kakaibang tao. Sana makatulong ako sa dalagang iyon. Ito na ang unang tunay na mabuting bagay na nagawa ko, matapos makuha ang pagkakataong ito. Tungkol naman sa painting na ito. Hello, nandito po kayo sa professional na studio para sa pagpapanumbalik ng sining. May kailangan po ba kayong ipaayos? Guro, may duda ako na ang painting na ito ay may nakatagong ibang painting sa ilalim. Ang kapal ng gilid ng painting na ito ay medyo iba. Pwede bang ipakita mo sa akin? Hindi problema ang gastos. CJ. Binata. Ang talas ng iyong paningin, sa paraan ng pagkakabit na ito. Napakaluma at kakaiba. Totoo ngang posibleng may layer dito. Pero malaking panganib ang pagbubukod nito. Pero kung meron nang nandito, hindi ito pangkaraniwan. Sigurado ka bang susubukan mong buksan ito? Sigurado ako. Salamat sa pagtulong, sir. Maghintay ka muna dito. Kailangan ng piling, ng maingat na operasyon ng mga presisyon na kagamitan. Sige po. Kumusta na si sir? Isang milagro. Parang isang himala talaga. Paano nangyari iyon? Guro, anong nangyari? Himala. Parang isang himala talaga. Paano nangyari iyon? Ang painting sa itaas ay tunay na obra. At ito ay isang tunay na obra maestra ni Kibaishi. Larawan ng mga hipon. Maging ang kondisyon nito ay walang kapintasan. Napaka-espesyal. Nagtrabaho ako sa larangang ito ng buong buhay ko. Hindi ko pa nakikita ng maraming beses ang ganitong kaayos na tunay na obra. Ito ay talagang isang pambansang kayamanan na natuklasan. Hey, bata. Magising ka. Pasensya na, Ginoo. Hindi ko rin alam. Ito ay tunay na likha ni Kibaishi. Sabi mo, magkano ang halaga ng painting na ito? Hindi bababa sa halagang ito. 2 milyon. Bata. Akala ko, alam mo ang tungkol dito. Paano mo hindi alam kahit ang painting ni Kibaishi? Magkano ito? Ilang halaga? Ang ibig mong sabihin, magdagdag ng 1 zero. 20 milyon. 20 milyon. Hindi na kaya. Parang nananaginip ako. Guro, sigurado ka bang hindi mo ako niloloko? Hindi bababa, kundi higit pa. Kapag nakatagpo ng paboritong kolektor, pwedeng tumaas pa ang presyo. Binata, ang swerte mo talaga ay pambihira. Sobra ang papuri mo, guro. Pwede na ba naming kunin ang mga pinta na ito? Tapos na ang proseso ng paghihiwalay. Ang tunay na likha ay kailangang muling frame at protektahan. Maaari kong gawin iyon dito. Ngunit, mataas ang gastos. Hindi problema ang pera. Gamitin ang pinakamagandang materyales. Pinakamagandang sining. Mga 3 araw siguro. Tama na. Kung may balak kang magbenta ng bagay na ito, kailangan mong makipag-ugnayan sa isang kilalang auction house para mailahok ito sa auction. Para makuha ang pinakamataas na halaga. Maraming salamat, Master. Ikaw na ang bahala sa pag-aayos niyan. 20, Linchuan. Ngayon talaga, binago mo na ang kapalaran. Kailangan kong mag-isip ng mabuti. Paano ko gagastusin ang 20? Siyempre, kailangan kong planuhin. Bumili muna ng malaking bahay. Tapos bumili ng magandang sasakyan. Para makita ng may bahay ng landlord. Hello. Kumusta? Sino po ito? Ako si Sumaksu. Bakit niya ako tinatawagan kung wala namang problema? Mokshu, may kailangan ka ba sa akin? Gusto kitang pasalamatan. Sa pagliligtas kay Dodaw, inaanyayahan kitang kumain bukas ng gabi. Hindi ko alam kung may oras ka. May oras ako, may oras talaga. Sakto lang. Mayroon din akong kaunting bagay na nais kong itanong sa iyo. CJ, kaya't tayo, bukas ng gabi sa 7:00. Huwag tayong mawawala sa Buefang. CJ. Ang ganda naman ito. Huwag kang matakot. Huwag talaga matakot. Magandang gabi, Sumuksu. Magandang gabi, Linchuan. Maupo kayo. Halos hindi ko na makilala. Ang ganda mo na. Sobra namang papuri, Muksu. Ikaw talaga ang tunay na ningning at ganda. Sabi nga, si Moksuy ay niyayaya ako. Hindi siguro. Simpleng pagkain lang naman yun. Baka dahil, iniligtas ko ang kanyang dawdaw. Nais mag-alay ng sarili.
Hihi. Hindi rin naman imposible yan. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? May dumi ba sa mukha ko? Bakit ang mahal ng lahat? Hindi talaga nakakapagtaka kasi si ang nagpareserba dito. Maksu. Hindi rin ako gaanong marunong sa Western food. Kung hindi naman, ikaw na ang pumili. Sige, susundin ko na lang ang gusto mo. 7 kalahating lutong sirloin steak. French style na salmon. At isang French onion soup. Isang order ng bawat isa. Pakiusap tulungan mo rin ako. Kunin mo na ang alak na nandito noong nakaraan. Dalhin mo na. CJ. Lin Chuan. Maraming salamat muli sa pagtulong mong iligtas si Daudo. Mas mabuti na siya ngayon. Walang anuman, maliit na bagay lang iyon. Kahit paano, ikaw na rin ang tagapagligtas ko ngayon. Kung may kailangan ka sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling sabihin. Ngayon na naisip ko, mayroon nga akong isang bagay na gusto kong itanong sa'yo. Anong bagay? Kamakailan lang, bigla akong naging interesado sa koleksyon ng mga antigong bagay. Nakatagpo ako ng isang lumang larawan. At gusto kong makahanap ng maaasahang tao para tingnan kung ano ang halaga nito. May kaalaman ka rin tungkol sa mga antigong bagay. Hilig lang naman. Tamang-tama, nasa hotel tayo. Bukas siguro, magkakaroon ng isang auction. Pagdating ng araw, tutulungan kitang makipag-ugnayan sa responsable. CJ, pwede. Talagang nagpapasalamat ako sa'yo. Si Maksu. Iniinom ko ito para sa iyo. Maksu. Pupunta lang ako sa banyo. Sandali lang. Itong dalawang tao, anong ginagawa nila ng patago? Siguradong may itinatagong lihim. Huwag kang mag-alala, dapat ay naayos na ang mga bagay. Numero ng target, 187. Mukhang, isang maalikabok na. Lumang tanso, walang nalinis na kalawang. Nakapresyo lang ng 8,000. Siguraduhin na walang makakakita. Iyan ay isang magandang bagay mula sa Shang Atsu. Huwag kang mag-alala, naghanap ako ng eksperto para gawing luma, at nagdagdag pa ng kaunting panggulo. Tinitiyak ko na ang mga eksperto, at mga matagal ng kasama ay papayag. Sa auction bukas, aayusin ko ang ating mga tao, para ma-auction ito sa pinakamababang presyo, at ipadala sa Hong Kong. Hindi bababa sa ganitong halaga. Hihi! Ang saya ng mga nakuhang ito, kapag natapos na ang lahat gaya ng dati. Tanso na tasa ng Shang Atsu, natakpan ng formula. Nakakuha ng mura sa auction, numero 187. Gusto ko nang matulog. May nagpadala ng unan. Maksu. Kakatapos lang niyang sabihin tungkol sa auction. Ngayon ay may malaking regalo na agad. Gustong bumili sa mababang presyo, at ibenta sa mataas na presyo. Natanong mo na ba si Ginoong Lin? Ito si Hugh, nakareserba na ako. Numero 187. Lumang tanso na ilawan mula sa panahon ng Shang Atsu. Auction bukas. Gusto kong, personal na makita, ang kahanga-hangang kayamanang ito. Pasensya na. Maksu, matagal na kitang hinihintay. Walang anuman, Dilchon. Tungkol sa auction, bukas ipapagawa ko sa asistant ko, na ipadala ang electronic invitation, at ang detalyadong katalogo. Sa iyo. Ayos. Hindi na ako makapaghintay, na makita kung ano, ang mga nasa auction. Nakita na, ito na siya. Dahon ng bodhi. Pakinggan ang mga kabibe. Nasa inyo na ang lahat ngayon. Tulungan ninyo akong makita ang ilusyon. Totoo nga. Halos naloko pa ang aking paningin. Anong tinitingnan mo? Ang seryoso mo naman. Wala naman. Tinitingnan ko lang. Kung pwede, maaari mo ba akong dalhin para makita ang mga koleksyon mong painting? Siyempre, ikalulugod ko. Lin Chuan. Ito po si, ang namamahala sa auction na ito. Ginoong Zhao. Ginoong Zhao. Ito naman ang may-ari ng ink shrimp painting. Ginoong Lin Chuan.
Ginoong Lin Chuan. Ginoong Lin Chuan. Talagang napakamahusay mo sa iyong kabataan. Nakakuha ka pa ng rekomendasyon mula kay Yen Su, at nakakuha ng ganitong kayamanan. Masaya akong makilala ka. Sobra naman, Ginoong Zhao. Swerte lang ako. Lin Chuan, ha? Pasensya na po sa aking pagiging matanda at mapagsalita. Matagal na rin mula nang huli si Lauki. Wala nang bagong likha na inilalabas. Ang painting na ito ay napakaingat na napreserba. Di ko alam kung saan mo nakuha. Itong painting na ito. Hindi ko itinatago. Ito ay mula sa aking pamilya noong mga nakaraang taon. Hindi inaasahang natamo. Noon. Palaging nakatago. Kamakailan lang ito ibinigay sa akin para ingatan. Ganun pala iyon. Kaya't nawa. Ang iyong likhang sining ay makabenta ng magandang halaga ngayon. Mangungutang si Lauji. Ay naku. Hipo ni Kibaishi. Gusto ko talaga itong bagay na ito. Mukhang mamahalin. Bata, magbigay ka ng presyo. Kukunin ko na si Huye. Boss Wu. Ang presyong ito ay kailangang hintayin hanggang sa opisyal na auction, na ang desisyon ay nakasalalay sa merkado. 15 million. Sapat na ba iyon? Kung totoong ganda ang painting na ito, kahit na ibenta ulit, makakakuha ka ng doble. Unahin nating takutin itong batang ito. Baka makakuha tayo ng malaking tulong. Salamat sa malugod na pagtanggap ni Boss Wu. Pero sa auction, may mga patakaran sa auction. Mas mabuting sundin na lang natin ang mga patakaran. Walang hiya ka talaga. Kung peke ang painting na ito, sa tingin ko, hindi ka na mapapahiya nitong tao na ito. Bakit ganito ang tao? Kung si Boss Wu ay may pagdududa pa rin sa pagiging totoo o peke ng painting na ito, bakit hindi? Subukan natin ang ibang paraan ng pagsusuri. Oh, Lin Chuan, anong opinion mo? Dahil nga tayo, ngayon ay auction. Kaya't, magkumpara tayo, kung alin sa atin ang nakakuha ng mas mahalagang koleksyon. Sino ang may mas mataas na halaga? Ginoo Lin Chuan, huwag ka nang magbiro. Sino ba ang hindi nakakaalam? Sa isang larawan mo ng tinta na hipon, sapat na para maging panghuling palabas. Hindi naman siguro. Si Fang Yi, may koleksyon pang ang may perlas na natatabunan. Di ba? Ginoong Qian, ano sa tingin ninyo? Bagamat, lahat ng mga koleksyon sa auction ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto. Hindi naman ito tiyak na walang pagkakamali. Sa tingin ko, magandang mungkahi ito. Maaaring subukan. CJ, kung laban. Bakit ako matatakot sa iyo? Ngunit, kung matalo ka, ang larawang ito ng hipon na tinta ay ibibigay ko ng libre sa iyo. Walang problema. Kung matalo ka naman, kailangan mo ring bayaran. Ngayon ay auksyonan ko ang pera para sa koleksyon. Ay naku, tingnan mo yung itsurang dukha mo. Ilang pera ba ang kaya mong ilabas? Pumayag na ako. Ha. Lin Chuan, talaga bang may kumpiyansa kayo na makukuha ninyo ang pinakamahalagang koleksyon? Huwag kang mag-alala, nakaayos na ako para sa mga koleksyon na kukunan ngayon. Alainan. Mga mahal na bisita. Susunod ay ang mga pangunahing item ng auction na ito. Isa rin itong yaman. Nakamakailan ay nakakuha ng malawak na pansin mula kay Kibaishi, ang larawang itim na hipon. Ang panimulang presyo ay 20 milyon. Bawat dagdag presyo, hindi bababa sa 500,000. Nagsimula ang paligsahan. 2,022,000. 2,500,000. Itong larawan, talagang gusto kong mapunta sa akin. Basta makuha ko lang. Di ba siya pa rin ang magbabayad? 30 milyon. Si Boss Wu na ito, gusto magpa-free ride. Pero siguro nagloko siya. Sadyang hindi. Ang gusto ko, ay itaas mo ang presyo ng mga pinta mo sa akin. 3 milyong yuan. Si Ginoong Wu, nag-alok ng 3 milyon. May mas mataas pa ba? 3 milyon isang beses. 3 milyon 3 beses. Binabati kita, Ginoong Wu. Nabenta. Lin Chuan, panalo na ang laban mo, bata. Maghintay ka lang ng maayos. Ipadala mo na ang pera sa akin. Ha. Maghintay ka lang ng maayos. Ipadala mo na ang pera sa akin. Ha. Boss Wu, tunay ngang mayaman ka. Pero, hindi pa tapos. Ang auction. Hindi pa alam kung sino ang panalo. Matigas ang ulo mo. Gusto kong makita
Ano pa ang mayroon sa likod na makakapagpatalo sa aking obra? Susunod na item. Numero 187. Sinaunang tanso na tasa. Petsa ay hindi patiyak. Simulang presyo ay 800,000. Bawat dagdag na bid, hindi bababa sa 5,000 yuan. Mangyaring magbid. 100,000. CJ. Ang ginoong ito ay nagbid ng 100,000. Sa wakas dumating na. 20,000. Baliw ba itong batang ito? Gumastos ng 200,000 para bilhin ito. Ang bronze na tasa na ito, mukhang ordinaryo lang. Ang batang lalaking ito, paano siya naging interesado dito? May sikreto kaya ang bronze na tasa na ito? 150,000, 40,000, 500,000, 800,000. Hindi ba sinabi ng taong iyon na madali lang daw makakuha ng mura? Pest, wala talaga akong paghahanda. Para sa ganitong kalaking budget, mukhang hindi na kaya ng tagal. Haha. Lin Chuan, parang tanga ka na. Bumili ka pa ng 1,000,000 para lang sa sirang metal. Ay naku. Kung hindi ka kayang matalo, huwag ka na lang ganito. Para kang nagbibigay ng pera sa auction house. Huwag magmadali, Boss Wu. Palakihin natin ang pustahan. Hindi ba mas magiging masaya iyon? Lin Chuan, ikaw, talaga bang gagawin mo ito? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Kailangan ko talaga itong tansong tasa na ito. 1,000,000. Kaibigan na ito, pwede bang magpatalo na lang ako? May espesyal na kahulugan ito para sa akin. 2,000,000. Binili niya pa nga ito sa doble ng presyo. Ha? 200,000. Nag-alok si Lin Chuan ng 200,000. May mas mataas pa ba? 200,000 isang beses. 1,000,000 dalawang beses. 200,000 tatlong beses. Nabenta na. Binabati kita, Lin Chuan, sa pagkapanalo ng tanso na palayo. Hahaha. Nabaliw na talaga siya. Nakita niyo naman lahat. Ang batang ito ay isang tuluyang bobo. Tanga. Makikipagsabayan sa akin sa halaga ng koleksyon. Ang larawang hipon kong ito ay nagkakahalaga ng 30,000,000. Ikaw, pira-pirasong bakal. Anong meron ka para ikumpara sa akin? Bata, tapos na ang laban. Sundin mo ang kasunduan. Ibigay mo sa akin ang pintura at pera. Dalhin mo na rito. Hahaha. Ginoong Gu. Huwag munang magmadali sa paghatol. Ang halaga ng antigong, minsan hindi makikita sa panlabas lamang. Hindi ito madaling makita. Alanan. Ginoong Zhao. Ginoong Qian. Maaari bang gamitin ang inyong mga profesional na kagamitan? Gusto kong suriin ang pirasong ito sa harap ng lahat. CJ. Sa tingin ko, may kakaiba sa bagay na ito. Kumuha ng kagamitan. Agad-agad. Suriin. Suriin ang kalokohan. Kahit malapit na ang kamatayan, matigas pa rin ang ulo. Tingnan ko kung makakakita ka ng kahit anong palatandaan. Kaibigan Xiaolin, paano mo balak suriin ito? Pasensya na, Lolo Qian. Gamitin ang malambing na balahibo ng brush. Dahan-dahang punasan ang alikabok sa ibabaw ng tansong tasa. Nagpapanggap lang kayo. Walang kwenta. Ginoong Qian. Hindi ba ninyo nararamdaman na ang kalawang at berde ng tanso ay masyadong pantay ang pagkakahati? Masyadong sinadya ba? Parang nilagyan lang ng tao. Alanan. Medyo matigas talaga ang pakiramdam. Hindi ito parang natural na nabuo. Ang ibig mong sabihin ay, pwede bang gumamit ng kaunting espesyal na panlinis? Maingat na punasan ang bahagi ng lamp na may mga ukit. Ito. Ito ay genuine. At ito ay isang napakalumang disenyo. Ang mga guhit na ito, ang paraan ng paghulma nito. Panahon ng Shang at Zhu. Ang kulay na ito ay eksklusibo para sa mga seremonya ng kaharian ng Shang at Zhu. Lin Xiaoyu, alam mo na pala mula pa noon. Ang panloloko na ito. Gamit ang napakahusay na paraan ng pag-aakalang luma. Kahit ang buong grupo namin naapin na nito. Yung Ginoo.
Huwag kang magmadaling umalis. Ah! Itong alahas na ito. Hindi mo ba ipapaliwanag sa lahat? Halimbawa, paano ninyo ito pinanggap na basura? Para makabili ng mura. Ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ko talaga alam ang sinasabi mo. Gusto mo ba ipatugtog ko? Ang usapan kagabi sa pintuan ng storage ng kusina, na aksidenteng naitala. Ito. Ling Xiaofa. Hindi. Ling Chuan. Talagang kahanga-hanga ang iyong kakayahan. Ang paningin mo, pati ako ay napapahiya sa iyo. Kung kailangan talagang magbigay ng halaga, ang bronze na mangkok mula sa Shang at Zhu na may medyo mahabang inskripsyon. Ang halaga nito ay higit pa sa larawang itim na hipon. Kung ito ay ilalagay sa auction, ang panimulang presyo ay hindi bababa sa 50 milyon o kahit umabot sa 100 milyon ay hindi rin impossible. Dahil maaari itong pumuno sa isang puwang sa kasaysayan. Diyos ko, 900 milyon. Ito ang tunay na pagkakataon. Napakabagsik ng batang ito. Paano niya ito nakita? Si Boss Gu, napahiya siya sa pagkakataong ito. 1,000 piso ang pinta. Kumpara sa mga pambansang yaman na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Walang kwenta yan. Hindi pwedeng mangyari. Siguradong peke yan. Paano magkano pa ang halaga niyan? Boss Gu, tuloy pa ba ang pustahan? Kanina. Pero narinig ng lahat. Ang halaga ng koleksyon ko. Mas mataas ba kaysa sa painting mo? Ako. Oh, tama nga, Boss Wu. Ayon sa kasunduan, talo ka. Kailangan mong bayaran ako, para sa koleksyon kong ito. At ang bayad para sa iyong painting. Ikaw na ang bahala. Ginoong Qian, sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Paano ito posible? Ganito kamahal ang halaga. Ginoong Gu, sinasabi mo ba, nadududahan mo ang aking propesyonal na pananaw? Hindi. Ang piraso ni Lin Chuan ay may ganitong halaga, walang duda. Tapos na ang laban. Mabilis. Tuparin mo ang iyong pangako. Wala akong pakialam na malaman ng buong industriya ang iyong pag-urong sa salita ngayon. Ayos lang. Lin Chuan, aaminin ko na talo ako. Tatawagan kita. 3,200 piso. Kasama na ang bayad sa sirang tasa mo. Ang galing talaga ni Boss Wu. Maraming salamat, Boss Wu, sa iyong bukas palad na tulong. Lin Chuan, maghintay ka lang. Kung susubukan mong guluhin ako, hindi ko papayagang mangyari iyon. Walang magandang mangyayari sa'yo. Isa. Daang. Porsyento. Milyon. 2,300,000. Ako, si Lin Chuan, ngayon. Kumikita ng 2,300,000. At kasama pa si Miss Su, na binigay sa akin ng 1,000,000. Kaya ang kabuuan ay 3,300,000. 3,300,000. Totoo ba ito? Sino pa ang may lakas ng loob na maliitin ako? Si Lin Chuan. Hindi na ako. Isang Lin Chuan na nagtitinda ng basura. Saknong ng kayamanan. At si Taibay na matanda. Talagang salamat sa inyo. Kung hindi, ako pa rin yung naghahanap sa basurahan. Na si Lin Chuan. Tama nga. Ngayon, dapat ba akong pumasok sa trabaho? Hindi ko alam kung anong basura meron sa langit. Hintayin mo ako. Kaibigan, ilang araw na tayong di nagkita. Mukha kang bago. Mukhang, sa mundong ito, paulit-ulit kang ginagamit. Na para sa iyo, maraming benepisyo nga. Mukhang, nalimutan na ang mga basura ng matanda. Lahat ng iyon. Salamat sa iyo, matandang Taibay. Ito ay dahil sa iyo. Ang bag na ito ay kahanga-hanga. Tama. Ano pang maganda ngayon? Mga basura na kailangang ay recycle. Ang palanggana na ito ay hindi basta-basta. Si matandang Taibay, ang lumang palanggana na ito ay, ang palanggana na ito, ay ginawa ilang taon na ang nakalipas, bilang isang kopya ng yaman. Ito ay isang sirang kagamitan sa pagbuo, na kayang kopyahin ang mga bagay sa mundo ng mga Diyos,
Wala itong silbi. Kung gusto mo, okay lang. Kunin mo na. Palasyo ng kayamanan. Kung ganun, di ba? Pwede kong kopyahin kung ano man ang gusto ko. Salamat, Lolo. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tanggapin mo na. Sige na. Tapos na tayo ngayon. Kaibigan, umalis ka na ng mag-isa. CJ. Paalam, matandang bae. Ang sirang bagay na ito. Talaga bang kaya nitong kopyahin ang mga bagay? Walang pakialam. Subukan natin. Naku po. Hindi ka pani-paniwala. Talagang kaya nitong kopyahin. Talagang kaya nitong kopyahin. Kapal. Pakiramdam sa kamay. Ganap na pareho. Itong sirang paso. Talagang marunong magkopya ng bagay. Apat na piraso. Wow! Itong yaman na palayok. Talagang marunong magkopya ng bagay. Swerte na tayo. Sa alok na ito. Masipag pa rin ako. Bakit pa ako maghukay pa? Benta ng mga painting. Kaya ako. Diretso na lang. Kopyahin na lang ang pera. Gaano karami ang kailangan mo? Ilan ba ito? Ulitin mo. Hindi tama ito. Ang dami nitong bago. Magkakasunod na mga perang papel. Biglang lumabas sa merkado. Kapag sinuri ng bangko, sigurado. Hindi ba malinaw iyon? May problema ba ako? Eh, ganyan kaganda ang bagay. Nasa dito, pero hindi magamit. Sobrang nakakainis naman ito. Pera na kinopya, hindi malinaw ang pinagmulan. Malaking problema to. Kailangan kong mag-isip ng maingat na paraan. O kaya, kopyahin na lang ang ibang bagay. Hello. Sino to? Moksu. Moksu. Magandang gabi, Lin Chuan. Hindi kita naabala, di ba? Wala. Kakatapos ko lang, may kailangan ka ba? Ganito kasi. Sa weekend na ito, ang lolo ko ay may isang matalik na kaibigan. Ang ika-77 ni Kuya Jayang. Sa bahay ay inayos nila para sa akin. Isang lalaki na kasama. Pero ako, hindi masyadong gustong sumama. Kaya naisip ko, kung okay lang sa'yo, pwede ka bang tulungan? Maging kasama mo ako bilang aking kasamang lalaki. Sama-sama tayong dumalo sa handaan ng kaarawan. Ang handaan ng kaarawan ni Ginoong Jayang. Ang kasamang lalaki ni Sumuksul. Siyempre, madali lang iyon. Isang karangalan ito para sa akin. Talaga ba? Ang saya naman. Tiyak na oras at lugar. Ipapadala ko sa iyo mamaya. Walang problema. Ibigay mo sa akin. Maaaring kailanganin ang mas formal na damit. Walang problema. Ipasok mo sa akin. Kita tayo sa weekend. Kita tayo sa weekend. Paraisong pinagkukunan ng yaman. Bagaman, hindi pa. Maaari kang magwaldas ng pera. Pero kung susundin mo ako, ang prinsesa ng supamilya, puntahan mo at makibasa-basa sa mundo. Baka sakaling, makakita ka ng mas ligtas na paraan. Para kumita, unahin mong ayusin ang mga gamit. Hindi pwedeng maulit ang nangyari noong nakaraang beses. Kumain na parang ganyan. Nahiya na. Dapat ay nararapat. Ginoo Su, ang katayuan ng kasamang lalaki. Nakita mo ba? Isa na namang ganitong tao na namimili lang. Pumunta rito para sa hangin ng aircon. Yung nagdumi sa sahig. Xiao Chen, punta ka na, pakisuyo. Tandaan mo, huwag mong hayaang magkamali siyang humipo. Kung mahawahan, hindi na ito mabibenta. Magandang hapon po, sir. Pwede bang magtanong? Ano ang maitutulong ko sa iyo? Mayroon bang maitutulong sa iyo? Hello. Gusto kong subukan yung set na iyon. Ginoo, maganda ang iyong panlasa. Ngunit ang set na ito, pero ang aming brand, na klasikong serye, sa presyo, ay maaaring hindi masyadong abot kaya. Nandyan ang ilang, mga diskwentong estilo, na mas angkop, para sa araw-araw na pananamit. Baka, dalhin kita para subukan. Sabi ko na, gusto kong subukan yung set.
Sinabi ko na ang sukat. Ginoo, mahal ang set na ito. Kung susukatin mo. Kung may anumang sira, o mansa, kailangan mong bayaran ng naaayon. Tingnan mo. Sigurado ka bang gusto mong subukan? Ate Lisa, itong Ginoo, gusto lang niyang subukan. Ginoo, ako rin ay para sa iyo. Para maiwasan na maging nakakahiya ang lahat. Sige na. Dahil sa tingin ni Miss Lisa, na hindi ko kayang bilhin, natakot akong magasgasan. Ginoo, pakiusap. Dalhin mo ang suit na iyon. At ang shirt doon. Mga leather shoes. At ang pinakamahal na watch sa tindahan ninyo. Dalhin mo lahat iyon sa akin. Susubukan ko. Sige po, Ginoo. Mangyaring magpahinga muna sa fitting room. Sandali. Agad ko kayong dadalhan. Kung alam ko lang, hindi ko sana sinabi iyon kanina. Kinuha niya. Ngunit ito ay mataas na presyo na item bayong season. Hindi ko pwedeng hayaang maagaw ng babaeng iyon. Ang order ko. Ayos, ito na lang ang set na ito. Isusuot ko na agad. At yung mga accessories na sinabi ko kanina, ibalot mo lahat sa akin. Pakiprint na ang resibo. Opo, Ginoo. Ginoo, ang galing ng panlasa ninyo. Hayaan ninyo akong maglingkod sa inyo. Si Xiao Chen ay isang intern lang. Hindi pa siya pamilyar sa maraming proseso. Hindi na kailangan, siya na ang maglilingkod. Kabilang sa kanyang komisyon ang benta. Karapat-dapat lang, matagal ko na siyang hindi gusto. Mababa ang tingin niya sa iba. Ice wipe mo na. Sige po, Ginoo. Tandaan mo, ang damit ay hindi magpapataas ng iyong estado. Ngunit ang mga mata ng aso ay mababa ang tingin sa tao. Siguradong magmumukha kang mababa. Sino ang kasama ni Gianli? Sue. Sino siya? Hindi ko pa siya nakita noon. Napakaastig niya. Narinig kong Lin ang apelyido niya. Kasama siya ni Gianli. Sue, mukhang hindi pangkaraniwan ang relasyon nila. Mag-relax ka lang. Gawin mo lang ang karaniwan. Huwag kang mag-alala. Nakita mo ba? Ito ay ginastos ko ng malaki. Para sa regalo ng kaarawan ni Ginoong Jayang. Ang gintong tasa na ito. Hindi basta-basta. Nabibili kahit ng mayaman. Oy, hindi ba si Muksu iyon? Ang swerte naman talaga. Muksu, ngayon ang level mo. Talagang mas naging abot kaya ka na. Saan ka nakakuha ng kasama? At sa damit mong suot, nagpaarkila ka ba? Sobrang hindi na pwedeng ipakita sa publiko. Xiao Ming, pakisuyo, magpakita ka ng respeto. Si Lin Chuan ay kaibigan ko. At siya rin ang kasama kong lalaki ngayong gabi. Kasama sa gabi. Su Muksu, pagkatapos mong umalis sa akin, talagang naging ganito ang iyong paningin. Biglang pagbagsak mga ganitong mahihirap na tao, ay bagay ba sa ganitong okasyon? Muksu, huwag mong patulan ang asong ulol na ito. Sino ang sinisiraan mong aso? Sino ang na-offend? Sabihin mo na lang kung sino. Ikaw. Hindi ka ba nag-iingat habang naglalakad? Nangahas kang basagin. Ang inialay ko kay Ginoong Jayang. Na regalo para sa kanyang kaarawan. Alam mo ba, kung gaano kahalaga, ang gintong baso na ito? Ito ay isang natatanging piraso mula sa palasyo noong dinastyang Tang. Gaano man kalaki ang ginastos ko para makuha ito. Zhao Ming, sa totoo lang, ikaw yun. Sadyang sumalpok sa akin. Huwag ka nang mag-imbento ng kasinungalingan dito. Tingnan niyo nga lahat. Hindi namin alam kung saan nanggaling. Itong mahirap na batang ito. Magulo ang galaw. Nasira niya ang regalong ibinigay ko kay Lao Jayang. Bilang pagbati. Su Muksu, tingnan mo nga ang sarili mo. Sino itong taong ito na dinala? Talagang sinasadya bang magulo? Bakit ang hindi maingat? Si Lao Jayang iyon. Sa North City, sino ang tatangging hindi magbigay? May bahagyang paggalang siya. Yung baso ni Zhao na gawa sa lila. Hindi ito pangkaraniwan ang tingin. Sayang naman. Kilala ba ang taong ito? Sino ang nagdala? Napakabastos naman. Alam mo ba kung gaano kamahal ang gintong tasa na ito? Alam mo ba? Pero ibebenta ka pa rin nila. Hindi makukumpara kahit isang piraso. Batang ito. Sabihin mo na anong gagawin. Kung hindi ka magbibigay ng paliwanag ngayon, huwag mong asahang makalabas ka nang nakatayo sa pintuan na ito. Tang Dynasty Imperial Kiln. Isang natatanging piraso. Isa lang naman yan na baso. Hindi na kailangang mawala ng dangal dahil dito. Sabi mo pa madali lang. Kung kaya mo, magbayad ka ng isang kapareho. Gawin mo. Kung may lakas ka, magbayad ka. Gawin mo. Kung kaya mo, magbayad ka.
Pareho talaga ang itsura nila. Kung hindi ka makakabayad, kumulo ka sa lupa, para kay Lolo Jayang, at sa akin. Magpaubaya ka at aminin ang kasalanan. Tapos umalis ka na. Mula pa lang naririnig ko na may tao. Narito ang ingay at gulo. Anong nangyari? Ginoong Jayang, nandito ka rin. Itong batang ito na dinala ni Sumuksul. Sadyang sinira ang regalo, na inihanda ko para sa iyo. Huwag mo siyang palampasin. Ang batang ito, ay mukhang may kakaibang dignidad, kapag nakaranas ng ganitong bagay, kung ordinaryong tao lang. Matagal nang kinakabahan at natatakot, at hindi na makapagsalita. Pero siya, tila kalmado lang. Maksu, ganun ba? Pasensya na po, Ginoong Jayang. Ang gintong tasa na ito, ako nga ang nakabasag. Ngunit nagkataon na naghanda ako ngayon ng isa, nakapareho talaga ng kay Ginoong Zhao, gintong tasa. Kailan ba naghanda si Lin Chuan ng regalo? Hindi ko ba nasabi sa kanya? Nahanda na lahat. Nagpapanggap lang. Hindi posible sa mundong ito. May pangalawa ka pa bang ganoong? Kaparehong gintong tasa tulad nito. Kung maipakita mo ang pangalawa, na eksaktong pareho, sisira ko ang basag na tasa na ito. Sa harap ng lahat. CJ, ikaw ang nagsabi niyan. Ibubuhos ko na lang ito, nabasag na tasa, bilang handog sa harap ng lahat. CJ, ikaw ang nagsabi nito. Ginoong Jayang, ako po si Lin Chuan, ang nakababatang henerasyon. Pahiram ng bulaklak para ialay kay Buddha. Naway ang iyong biyaya ay kasing lawak ng dagat silangan, at kasing taas ng bundoknan. Esan, ang munting aberya kanina, ay nakasira ng kasiyahan. Pakiusap, patawarin mo kami. Tumingin ka nga, itong hawak na batang ito, parang mas maganda pa ang kalidad. Hindi ba ako nagkakamali? Pareho talaga sila. Paano pwedeng ganon? Hindi ba sinabi ni Zhao Ming, na isa lang ito? Alainan, talagang magkapareho sila. Sobrang pareho. Lin Xiaoyu, ang mga guhit at ang kulay nito, kitang-kita na hindi ito peke. Masigit pa sa mga nakita ko noon, na mga bihirang koleksyon sa museo. Mas may espiritu. Mga kabataan, itong tasa mo, saan ito nagmula? Nakuha lang sa pagkakataon. Marahil, mas may koneksyon ito sa iyo, Ginoong Jayang. Oh, Ginoong Zhao. Tingnan mo ang mga baso na ito. Pasok ba ito sa panlasa mo? Maaari bang makapagpamalit? Sa iyong, di sinasadyang nabasag na piraso. Hindi. Impossible. Ginoong Jayang, huwag po kayong maniwala sa kanya. Siguradong siya ang may gawa nito. Isa lang itong panlilin lang. Alainan, bagaman medyo may edad na ako, hindi pa naman ako ulyanin. Ikaw nga. Para sa batang si Lin, hindi tumitigil, hindi nagsasawa. Pati sa piging ng langit. Nagsasalita ng walang pakundangan. Ano ba talaga ang pakay mo? Hindi ka tinatanggap dito. Umalis ka na lang. Yun lang. Sinasabi ko nga. Maghintay ka sa akin. Ngayon talagang nahihiya ako. Alainan. Lin Xiaoyu. Hindi ko maitatago. Matagal na akong nahuhumaling sa koleksyon. Marami na akong nahawakan ng mga antigong bagay. Ngunit tulad ng dalawang ito, kislap, mga guhit, parehong-parehong tasa. Talagang hindi ko pa nakita. Ako. Talagang nahihiya ako. Alainan. Huwag po kayong mag-alala, Lola Jayang. Alainan. Regalo para sa bayani. Mahahalagang bagay, may matalinong mata. Ang baso na ito ay napunta sa inyo ay isang biyaya. Ito ang kanyang swerte. Kaibigan Lin. Ako po, Ginoo. May isang hindi magandang hiling. Bagaman medyo biglaan. Ngunit talaga namang kailangang sabihin. Mangyaring sabihin mo, Ginoong Jayang. Nakikinig po kami ng mabuti. Ang aming Jayang Group ay pangunahing gumagawa ng mataas na klase ng alahas. At mayroon kaming isang pangunahing produkto. Tinatawag na singsing ng kaliskis ng dragon. Kahit anong aspeto, maging hitsura o kalidad, ay may tuturing na perpekto. Ngunit ang singsing na ito ay may pinakamalaking hamon na nakasalalay sa kalidad ng pangunahing bato ng singsing. Talagang mahirap kontrolin. Huwag nang banggitin pa na sa bawat 10 beses ng pagluluto, 2 lang ang nakakamit ang inaasahang resulta. Ay swerte na, lalo na kung pag-usapan ang pagtiyak na ang bawat singsing ay may kalidad na kasing perpekto ng disenyo. Kanina lang, nakita kong kinuha mo ng eksaktong parehong tasa. At pati na rin, ang material na ito. Mas maganda pa kaysa dati. Kaya, Lin Xiaoyu. Nagtanong na lang ako ng diretsyo. Kaya bang muling likhain? Nang pareho talaga. Ang matatag na supply ng bilang ng singsing. Ang pagkopya ng isang tiyak na singsing. Para sa puno ng kayamanan, ay hindi na isang madaling gawain. Tulad ng sinabi ni Lao Jayang, ang singsing na may dragon scales. Hindi ko kayo lolokohin.
Talagang may mga natatanging sinaunang kasanayan. Sa aming pamilya, marahil, maaaring masolusyonan nito. Ang issue na, binanggit ninyo, Lin Xiaoyu, kung talagang malulutas mo ito, na matagal nang nagpapahirap sa aming kumpanya. Itong teknikal na problema, handa akong kunin kabilang Senior Jewelry Manager ng Jiang Group. At bibigyan ka rin namin ng dagdag na regalo. Pakete ng kumpanya ay 5%. Kung mapapanatili ang kalidad, lahat ng singsing na ibibigay mo ay bibilhin ng grupo sa halagang higit 5 beses ng gastos. Ano sa tingin mo? Jiang's Jewelry ay isang higanting kumpanya sa industriya, 5% ng bahagi, at ang posisyon ng namumuno ay nangangahulugang malaking kayamanan at katayuan sa lipunan. 5 beses na halaga ng pagbili, kasama ang bahagi at posisyon. Mas mabuti ito kaysa diretsong kopyahin ang pera. Talagang tinulungan ako ng langit. Napakalaki ng pagmamahal ni Ginoong Jiang. Lubos akong nagpapasalamat. Mahalaga ang usaping ito. Kailangan nating tingnan ang mga kasalukuyang sample para sa huling kumpirmasyon ng plano. Siyempre. Kaya bukas ng umaga, alas 10, punta tayo sa meeting room ng kumpanya namin. Sa oras na yun, ipapasa natin ito, yung mga materyales at sample. Sa'yo, anong tingin mo? CJ, sa umaga bukas na lang, ako ay tiyak na darating sa tamang oras. Maxu, talagang binigyan mo ako ng isang napakahalagang tao. Haha, Lolo Jiang, naman, sobra naman ang papuri mo. Kailangan ko ang iyong matalinong paghusga. Ngayong gabi. Salamat ha, Lin Chuan. Para saan ang pasasalamat? Dapat ako ang pasalamatan. Dahil tinulungan kitang harangin si Zhao Ming. O dapat ba akong pasalamatan? Dahil muntik nang masira ang salu-salo ni Ginoong Jiang. Salamat sa'yo, na nakita ko ang isang ibang Lin Chuan. Ibang ako. Nga. Ngayon mong ikaw, hindi ka katulad ng nung una kong nakilala. Si Lin Chuan ang nag-ipon ng basura. Tao lang talaga ang nagbabago. Baka naman, ako talaga yung tagasunod ng isang lihim na eksperto. Pumunta sa ibaba ng bundok para maranasan ang buhay. Ganun ba? Ang iyong guro. Ang bait mo naman. Orihinal pa rin yan ni Kibaishi. At ito naman ay bronze na tasa mula sa Shang at Zhu. Pati ang mga salamin na tasa mula sa dinastyang Tang. Kaya pang makagawa ng Perez. Isang lihim ito. Parang nung nakita mo ako noon. Ang sugat ko sa noo, paano? Ang bilis naman gumaling. Lin Chuan, magkaibigan na ba tayo ngayon? Siyempre. At espesyal na magkaibigan pa tayo. Para sa ating espesyal na pagkakaibigan. At para sa walang katapusang posibilidad ng ating hinaharap. Anong ginagawa mo? Delivery ba o takeout? Pumasok ka sa employee entrance. Oh, si Old Jiang ang nagsabi sa akin na pumunta. Naka-appointment kami ni General Jiang ng 1-0-30. Hanapin si Old Jiang. May appointment din kami. Batang ito, nagbibiro ka ba ng hindi nag-iisip muna? Tingnan mo naman ang suot mo. Anong estado meron si General Jiang? Pwede mo bang makipagkita kung gusto mo lang? Alam mo ba kung anong lugar ito? Headquarters ng Jiang Group. Ano yun? Sigurado ka ba anong klaseng lugar ito? Pwedeng pumasok kahit ang pusa at aso. Sertipiko ng seguridad. Ngayon, umalis ka na agad. Totoo, si Lolo Jiang ang tumawag sa akin. Pinapunta niya ako dito. Pakibigay ang balita. Sertipiko ng seguridad. Sertipiko ng seguridad, Lin Chuan. Hindi ko narinig yun. Sertipiko ng seguridad. Sertipiko ng seguridad. Sertipiko ng seguridad, Lin Chuan. Sertipiko ng seguridad. Hindi ko narinig yun. Sertipiko ng seguridad. Yung katulad mo na nakikisawsaw sa pamilya. Marami na akong nakita. Zen, umalis ka na agad. Ay, ng security. Nakaayos ng sira-sira. At naghahanap pa ng Ginoong Jiang. Kung hindi ka aalis, paalisin kita. Sinasabi ko sa'yo. Ay, ng security. Linisin mo ang bibig mo. Sertipiko ng seguridad. Ulitin ko pa. Si Lao Jiang ang nag-imbita sa akin. Tumawag ka na ngayon. Sa opisina ng presidente para makumpirma. Madali lang. Lalo ka pang naiintriga. Anong katayuan ni Ginoong Jiang? Ikaw, isang maliit na gunggong. Madaling makikita. Ngayon, umalis ka na. Huwag mo akong pilitin na itaboy ka. Ginoong Jiang. Sertipiko ng seguridad. Ako si Lin Chuan. Nandito na ako sa baba ng kumpanya nyo. Yung security guard dito ay ayaw akong papasukin. Dahil sa suot ko, hindi ako pinapayagan. Ang kapal ng mukha. Lin Xiaoyu, maghintay ka na lang sa pintuan. Baba na ako agad. CJ,
Kung hindi bumaba si Jayang mamaya, makikita mo kung paano kita ayusin. Ay, Jayang. Lin, kaibigan. Pasensya na talaga. Hindi marunong makisama ang mga tao ko. Pasensya ka na. Naabala ka. Diyos ko. Si Ginoong Jayang mismo ang bumaba. At napakamahigpit pa. Itong kabataan. Ano bang meron siya? Narinig ko na nandito siya para ayusin ang aming pangunahing kasanayan. Eksperto sa mahahalagang problema. Tunay na hindi mo maaaring husgahan ang tao sa panlabas. Ikaw iyon. Nakaharang kay Lin Chuan. Hindi siya pinapayagang pumasok. Pasensya na. Hindi ko alam si Lin Chuan. Ikaw ang aking mahalagang bisita. Alam ko na ako ay nagkamali. Mababang pagtingin sa mga tao. Itong si Lin ay aking mahalagang bisita. Halos nasira mo ang aking mahalagang bagay. Sa aming bayan, hindi pinapayagan ang katulad mo. Na walang asal. Mga empleyadong humuhusga sa panlabas. Pasensya na. Ako'y may maling paghusga. Pakiusap, patawarin mo ako. May mga bata pa akong kailangang alagaan. Sige na, Jayang Lao. Walang kasalanan ang hindi nakakaalam. Dahil si Lin Xiaoyu. Humingi na ako para sa'yo. Sige na, kalimutan na natin ito. Pero, bawas sa sweldo mo ng 1 buwan. Sa hinaharap, patingnan mong mabuti ang mga mata mo. Para maging malinaw. Salamat, Lolo Jayang. Salamat, Lin Chuan. Alex Xiaoyu. Ang iyong malawak na pananaw. Talagang humahanga ang matanda sa'yo. Tara, pumunta tayo sa taas para mag-usap. May mga datos tayo dito. At mga sample. Lahat ay handa na. Yung sinaunang kasanayan mo sa paggawa. Sobrang inaabangan ko ito. Ipakikilala kita. Siya ang aming manager ng product development, si Ginoong Zhang. At iyon naman, ang namamahala sa produksyon, si Ginoong Li. Maupo na tayong lahat. Ito ang aming sample. Ito na ang pinakamagandang kalidad namin, at narito ang ulat ng pagsusuri. Itong singsing namin, ang kalidad ng pangunahing bato, at ang pagkakapantay ng kulay. Parehong hindi pumapasa. Tuwing sinusubukan namin gumawa ang rate ng pumapasa, hindi pa umaabot sa 20%. Ang singsing na kaliskis ng dragon na ito, tunay nga, isang bihirang klase ng pinakamataas na kalidad. Kung mapapataas pa ang kadalisayan nito, siguradong magiging mas maganda. Ang singsing na kaliskis ng dragon, ay sa taong ito namin, ang pangunahing produkto ng Jayang Group. Kung hindi maresolba, ang problema sa pangunahing bato, hindi ito maaaring gawing mass production, lalo na kung ilalabas pa sa merkado. Mga Ginoo, medyo naunawaan ko ang sitwasyon. Ipinapangako ko sa inyo. Ang sample na ginawa ko, ay magkakaroon ng purong, higit sa 70%. At ang kulay, at mga guhit ay ganap na. 70%. Lin Chuan. Hindi kami nagdududa sa iyo. Sa industriya ngayon, ang pinakamataas na antas ay mga 75% lang. Yung sinabi mong 79%. Medyo sobra na yata yun. Parang sobra na. Lin Xiaoyu. Kahit na nakikita ko, lampas sa iyong kakayahan. Ngunit 79%. Talaga bang kaya mo ito? Huwag kang mag-alala, Ginoong Jayang. Pakitignan po ninyo. Ito ang aking ginawa sa singsing ng kaliskis ng dragon. Isang sa isang sukat. Kumpara sa sample na nireplika. Maaari ninyong dalhin ito para sa pagsusuri. Halos pareho ito. Mabilis. Dalhin sa technical department. Para masuri. Sige, Ginoong Zhang. Ginoong Zhang, Ginoong Jayang. Ang kadalisayan ng hiyas na ito ay umabot sa 79.5%. Ang pagkakapantay-pantay ng kulay ay 100%. Mas maganda pa kaysa sa pinakamagandang sample namin. Kailangan pang maging mataas ang kalidad. Bag ng kayamanan. Talaga namang matatag ka pa rin. Napakabuti. Li Xiaoyu. Talagang hindi mo ako binigo. Huwag kang mag-alala. Ito ay simula pa lang ng aming produksyon. Mga sample na lumabas. Kung makikipagtulungan tayo, bibigyan pa kita ng mas matagal na supply chain. Mabibigyan ko kayo ng mas mababang gastos, na mas mababa ng 30%. Maaari pang bumaba ng 30% ang gastos. Li Xiaoyu. Dahil sa sample na ito, tayo ay nakipagkasundo na. Ito ba ay kay Ginoong Jayang? Si Lin Xiaoyu. Ito ay, inutusan ko na ang sekretarya na ihanda ang magandang kasunduan sa paglilipat ng bahagi. At din, kami, Jayang City Group, Senior Jewelry Manager, na otorisasyon. Bukod dito, ang 50 milyong deposito. Susunod, ipapatawag ko ang sekretarya para tawagan ka. Salamat sa tiwala, Ginoong Jayang. Sa pagpili,
Sisiguraduhin naming maganda at maayos ang kalidad. Matapos gawin ang singsing. Kaya maganda ang ating pakikipagtulungan. Maganda ang ating pakikipagtulungan. Maganda ang ating pakikipagtulungan. 5% ng bahagi. 5 milyon ang paunang bayad. Ako si Lin Chuan. Talagang nakakuha ng sobrang swerte. 5 milyon. Hindi ko akalain na agad itong papasok sa account. Ang bilis ni Lolo Jayang magtrabaho. Medyo magaling talaga. Bakit ko makaluskos ang bag? Pupunta na ako. Nakafocus sa pagtaya ng pera. Nakalimutan na namang gawin ang tama. Panahon na naman ng trabaho. Siguro naman, nagmamadali na naman si Lolo. Kailangan kong magmadaling pumunta sa langit para mag-report. Mag-concentrate. Huminga ng malalim. Pumasok sa mundo. Kaibigan. Hindi kita nakita nitong mga nakaraang araw. Nasa mundo ka ba? Nasa mundong ibabaw ka ba? Ayos ba ang takbo ng buhay mo? Siguro nga, iniiwan mo na yata ako. Na parang basura. Nakalimutan na lahat. Saan ka naman nakakita, matandang taibay? Yung ipinagkatiwala mo sa akin. Hindi ko kayang kalimutan kahit isang sandali. Tingnan mo, dahil natapos ko na, nandito na ako. Ngayon, araw na ito, kailangan linisin. Nandoon lahat. Lahat ay ilan. Ng mga sira-sirang teknik ng Jade. Ikaw, kunin mo na. Teknik ng Jade Tube. Mukhang napakaastig kapag ginamit. Mga pira-piraso lang lahat. Tila wala ng silbi. Ha? Parang iba ito. Yun nga eh. Yun, parang mula pa noong maraming taon na ang nakalipas. Sa mundo sa ibaba, mula sa ibabang mundo, isang maliit na Diyos na umakyat. Ano ang sariling nilikhang kakayahan? Ano ang tawag dito? Siyam na araw na banal na kakayahan. Napakababaw ng pagkakasulat. Ay naku, throw ko lang dito. Kung gusto mo, kunin mo. Sige, kunin mo na. Naku. Hindi ito basura. Para itong lihim na manual sa pag-aaral. Sige na. Maraming salamat, Lolo Taibay. Salamat, Lolo. Gusto kong makita. Itong 9 Sun Divine Skill. Kung ano ba talaga ang kakaiba nito. Para ma-practice ito. Kailangan munang magpasakop. Kailangan munang magpasakop. Hindi naman siguro, no. Hindi kailangang putulan ng ari. Para makapag-ensayo. Ganito ba ang mga teknik ng mga nag-aasanay ng immortalidad? Hindi ba ito seryoso? Siyam na araw na banal na galing. Kapag naabot ang sukdulan ng pagsasanay, maaaring ilabas ang panloob na lakas. Para magpagaling ng sugat at sakit. Pampahaba ng buhay. Anong sasabihin mo pa, kapatid? Tapos na ang pagsasanay. May pag-asa. Talagang kaya mong mag-practice. Itong 9 Sun Divine Skill. Ang galing naman ito. Kakatapos lang ng ilang sandali na pagsasanay. Ganito na lang kalinaw. Pakiramdam ko ngayon. Kaya kong labanan ang 10. Oh. Hihe. Siguro ilusyon ko lang ito. Bakit parang, mas maliwanag ang mga mata ko? Siguro ito'y ilusyon ko lang. Bakit parang nararamdaman ko, na nagkaroon ng sigla ang aking mga mata? Ayon sa sinaunang kasabihan, ang 9 niyang divine skill, parang may kakayahang magpalakas ng katawan, at magtanggal ng sakit. Ganoon ang sinasabi. Hindi ba pwedeng gamitin ito para magpagaling at makatulong sa tao? Hey, Lin Chuan. Binibining Su, bakit ka nandito? Dahil sinabi ni Lolo Jayang sa akin, na maayos ang inyong pagtutulungan. Kaya naisip ko, dito ako para ipagdiwang kasama mo.
Ay, alam pa ni Lian Jiang lolo. Sabi mo lang sa akin. Pero ang iba naman. Wala naman. Gusto ko sanang magpadala ng mensahe sa'yo. Pero may mga naantala lang kanina. Anong nangyayari? Sekreto. Anong sekreto? Sabihin mo na. Sabi na sekreto nga, kaya mo pa ring sabihin sa akin. Dahil mahilig kang magbulong-bulo. Lin Chuan. Bakit pakiramdam ko? Parang, iba ka sa dati. Anong kaibahan? Hindi ko ma-explain. Pero ganito ang pakiramdam. Ang ganda ng kulay ng mukha mo. Ang tingin sa mata. Talagang maliwanag. Talaga. Hindi ko dapat. Maging gwapo araw-araw, hindi ba? Alam mo ba talaga? Gwapo pero hindi alam. Iyan ang isang lalaki. Pinakamahusay na medikal na kagandahan. Tara na, kumain tayo. Ako ang magbabayad ngayon. Ayos. Ang ating boss ay yumaman na. Sa wakas, nagpa siya ng maglabas ng pera. Kumusta? Anong kakainin mo? Michelin o ang secret resort? Pare-pareho lang ang lasa sa mga lugar na iyon. Walang saysay. Ako ang magdadala sa'yo. Sa totoong lokal na lugar, siguradong hindi mo pa napupuntahan. Dito. Maniwala ka sa akin. Ang lasa dito, mas totoo pa kaysa sa mga malalaking hotel. Sundin mo ako. Umupo ka na. Umupo. Siguradong gutom ka na. Anong gusto mong kainin? Malinis ba dito? Kahit mukhang masigla naman dito. Huwag kang mag-alala. Ito, kapag natikman mo ito, siguradong gusto mo pang bumalik sa susunod. Totoo yan. Sige, pagkakatiwalaan kita sa isang pagkakataon. Boss, pakibigyan ako ng isang square. Maanghang na maliit na lobster. 20 na squares ng karne ng tupa at karne ng baka. Kailangan din ng talaba at sibuyas. Bigyan mo ako ng 2 bote ng malamig na serbesa. CJ, maganda ang talaba sa tindahang ito. Kumain ka ng marami. Nakakaganda ng balat. Hindi ko akalain na alam mo ito. Lahat ng ito ay dahil sa dambuhalang tanga na si Lin. Kung hindi siya, paano ako magiging ganito kahirap? Mag-relax ka lang. Yung ganitong klase ng mayaman na bagito. Sa huli ay masasagasaan. Siya ang malas. Ngayon ay pinapagalitan ako ng tatay ko. Lahat ng card ay nadisable. Sabi nila hindi ako makagawa ng maayos na buhay. Huwag ka nang umuwi. Naku. Bakit kayo dalawa nandito? Kung hindi dahil sa inyo, kayong mag-asawang iyan, hindi sana ako ganito kalugmok. Yo, Ginoo na Su. Ngayon bumaba na ang antas. Kumakain na sa mga kanto-kanto. Kasama ang taong nangangalakal. Proud ka ba? Zhao Ming, pakiusap, umalis ka na. Huwag mong istorbohin kaming kumain dito. Su Maksu, anong klaseng tao ka ba? Mahal kong maliit. Zhao Ming. Mukhang. Nung huli kang binugbog, hindi pa sapat ang lalim. Nais kong balikan ang mga alaala. Lin Chuan. Huwag mo akong gawing tanga. Hindi ka naman talagang swerte. Kumuha lang ng ilang pagkakataon. Akala mo ba'y may halaga ka? Hindi tulad ng ibang tao, na umaasa sa mga magulang. Kapag wala na ang magulang, hindi ka na mabubuhay. Dito ka magwala, magpasiklab. Walang magawa, galit na galit. Binibigay ko na ang respeto ko sa'yo, di ba? Mga kaibigan. Sige, gawin niyo siya. Kapag may nangyari, ako ang bahala. Lin Chuan. Walang anuman. Katatapos ko lang mag-ensayo. Sakto para stretch ang mga kalamnan. Ang lakas ng nine divine skill. Talagang kahanga-hanga. Zhao Ming. Mukhang. Talagang nakakalimot ka sa pagkain pero hindi sa sampal. Huwag kang lumapit. Nag-report na ako sa pulis. Mag-report na ako. CJ. Hayaan nating dumating ang pulis para makita kung sino talaga ang unang umatake. Sino ba talaga ang unang nagsimula? Sino ba ang unang nagpasimula ng gulo? Binalaan kita. Ito na ang huli kong pagkakataon na palampasin ka. Sa hinaharap, huwag ka nang magpakita sa harap ko at ni Muksul. Kung hindi, hindi na makikilala ng mga magulang mo ang hitsura mo. Umalis ka. Kasama ng mga kaibigan mong walang silbi. Mabilis, umalis ka na. Kung hindi, makikita kita, sisisihin kita.
Umalis na tayo. Walang problema. Napatay ang langaw. Umupo ka na. Lin Chuan. Kaninang sandali. Ilang simpleng tips lang para sa pagtatanggol sa sarili. Kung susubukan pang guluhin ka ni Zhao Ming, kontakin mo lang ako agad. Sa liwanag ng araw. Ang dumi talaga. Nagtatago ba ng kamera ang lalaking iyon? Ikaw, kinukunan mo ba ako ng lihim? Sino ang kumukunan sa'yo? Huwag kang mag-akusa ng walang basehan. Naglalakad lang ako. Nakita ko lahat. Ikaw, ipakita mo ang telepono mo. Bakit ako ang dapat magpakita ng telepono ko sa'yo? Baliw ka. Layo ka. Huwag kang tatakbo. Sino ka? Huwag kang makialam. Ibigay mo ang telepono. Burahin mo lahat ng larawan at video. Mag-sorry ka sa ginang na ito. Anong binubura mo? Hindi ko naman talaga kinunan. Nagtutulungan kayo para manloko, di ba? Nagtutulungan kayo para manloko, di ba? Maniwala ka ba na tatawag ako sa pulis? Sasampahan ko kayo ng kaso sa paninirang puri. Ikaw, nagsisinungaling ka. Sinasabi mong nag-shoot ka na. Totoo bang nag-shoot ka? Kunin mo ang telepono. Suriin mo, malalaman mo rin. Kung sakaling nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Humihingi kami ng paumanhin sa'yo. Hindi talaga ako nag-shoot. Anong hahanapin pa? Alam mo ba ang tungkol sa karapatan sa privacy? CJ, mahal ko. Matagal ko nang ginamit ang encrypted na software para itago. Kung gusto mong tignan, wala kang makikita. Encrypted na software. Dark web. Gusto mo pang ilagay ang video sa dark web para ibenta. Sino ka? Paano mo nalaman? Ang kapal ng mukha mo. Ibigay mo ang cellphone ko. Burahin mo na sarili mo, o ako na lang ang tumulong sa'yo. I'll delete ko. Tapos ko ng delete. I'll clear ang recycle bin. May cloud backup pa. Wala na. Wala na. Bini-bini. Para siguradong ligtas. Gusto mo bang mag-report muna sa pulis? Sige na nga. Salamat. Talagang nagpapasalamat kami sa inyo. Mag-ingat ka palagi. Hindi na kailangang makipag-ugnayan sa ganitong klaseng tao. Mag-aksaya ng ganitong kalaking oras. Mag-ingat sa kaligtasan. Sa pagkakataong ito, pinaaalis kita. Huwag mo nang hayaan akong muling mahuli ka sa paggawa ng ganitong kalokohan. Kung hindi, ang haharap sa'yo ay ang pulis. Walang susunod na pagkakataon. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Ako si Xiaoya. Gusto mo bang mag-WeChat? Gusto kong magpasalamat sa inyo ng maayos. Walang anuman. Maliit na bagay lang. Ikaw, dapat mag-ingat ka. Ayos ka na ngayon. Wala ka ng problema. Salamat. Lin Chuan. Paano mo nalaman kanina? Ang mga iniisip niya. Ang galing. Sa pamamagitan ng ilang intuisyon. At ang aking kakayahang maghusga. Sige, umalis na tayo. Ihahatid kita pa uwi. Hoy! Ano? Biglang nawala ng malay si Lolo. Anong nangyari? Saang ospital? CJ, naiintindihan ko na. Pupunta na ako ngayon. Maksu. Anong nangyari kay Lolo Su? Bigla siyang nahimatay. Sabi ng doktor, mahalaga ang kondisyon. Parang biglaang sakit sa utak. Ngunit hindi matukoy ang tiyak na dahilan. Mga senyales ng buhay. Ngayon ay napakadelikado. Ano ang gagawin? Lin Chuan. Natatakot ako ngayon. Huwag kang matakot. Nandito ako. Punta muna tayo sa ospital. Huwag kalimutan. Nakaligtas ako. Kay Dawdaw. Tingnan muna natin sa ospital. Tay, kamusta na si Lolo? Nasa loob pa rin ang lolo mo, nagsusugod. Napakasama ng kalagayan. Ito ay si. Oh. Siya ang dati kong binanggit, na si Lin Chuan. Ngayon ay si Grandpa Jiang, ang namamahala sa mamahaling alahas. Binata. Batang may potensyal. Napakabait ni Uncle Su.
Ginoong Su. Ginawa namin ang aming makakaya. Ang utak ni Lolo Su ay kasalukuyang gumagana sa paraang hindi namin maintindihan. Pagbagal ng bilis. Makabagong medikal na pamamaraan. Halos walang bisa. Baka maghanda para sa pinakamasamang senaryo. Nanay. Doktor. Maaari bang papasukin ako? Tingnan si Lolo Su. Marahil, mayroon akong ibang paraan. Ano yun? Ginoo. Alam ko ikaw, nag-aalala ka sa pasyente. Ngunit ito ay may kinalaman sa kaligtasan ni Ginoong Su. Hindi ito biro. Dapat malaman na ang pagpapagaling sa sakit ni Ginoong Su ay umabot na sa antas siyang nangangailangan ng himala. Marahil, ako ang nagdala ng milagro. Maniwala kayo sa akin. Bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. Ang magiging resulta, ako ang magdadala nito. Papa, Mama, maniwala kay Lin Chuan. Sigurado akong may paraan siya. Pangako ko sa'yo. Ngunit, bibigyan kita ng 10 minuto lang. Tito, huwag kang mag-alala. Ang pasyenteng ibinigay mo sa akin. Anong kinakain mo ito? Alam mo ba, nasa oras na delikado ang buhay. Kung bibigyan mo siya ng kahit anong gamot, ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Doktor, huwag po kayong mag-alala. Ito ay isang lihim na gamot mula sa aming ninuno. Ang gamot na ginawa nila, hindi pwede. Talagang hindi pwede. Yung gamot mo, walang dumaan sa anumang siyentipikong pagsusuri at batayan. Hindi ko maaaring pinapainom mo ang pasyente ko ng kahit anong hindi kilalang gamot. Sobrang iresponsable mo sa buhay ng pasyente. Lin Chuan, gaano ka kasigurado? President Su, wala akong siyang sigurado. Pero ito ang sa ngayon, naisip ko, ang tanging paraan para iligtas si Ginoong Su. Hindi ko gagawing biro ang buhay ni Ginoong Su. Tatay, inay, sila lang, magtiwala kayo kay Lin Chuan minsan lang. Noong time na, biglang nagkaroon ng poisoning si Dadaw. Lahat ng doktor, sabi nila wala nang magagawa siya. Pero si Lin Chuan, ang nagligtas sa kanya. Ngayon siya, ngunit kami, lahat ng pag-asa, at mga pangarap. Doktor, naiintindihan ko ang iyong propesyon, at mga alalahanin, bilang mga kamag-anak. Handa kaming tanggapin ang lahat ng panganib. Pakisuyong bigyan si Lin Chuan ng kaunting kaginhawaan, lahat ng responsibilidad. Ako si Su Zhenghong, na may kakayahang CJ, Ginoong Su. Ngunit, ako ay magiging responsable sa mga senyales ng buhay ni Su, at susubaybayan ito ng buong oras. Kung may problema man, agad kong titigil. Tingnan mo. Sabi ko na nga, yung tinatawag na Lola's Secret Remedy. Mabilis, tingnan mo. Ang pasyente, tumaas ang oxygen saturation sa dugo. Lumalakas na rin ang tibok ng puso. Naku, mukhang gumanda na ang kulay ng tatay. Epektibo. Talagang gumana pala. Ito, hindi pwedeng mangyari ito. Mga palatandaan ng pagkaparalisa ng utak. Huminto na. Kahit ang pasyente ay may mga palatandaan ng paggising. Ito ay salungat sa kaalaman sa medisina. Ako ay ito. Nasaan ako? Bakit parang wala akong lakas? Lolo, nasa ospital ka. Nagising ka na rin. Sa wakas, nagising ka na. Ayos na ayos. Hindi mo alam. Bigla kang nahimatay. Nakatakot kaming lahat. Kamusta ang pakiramdam mo? Mayroon bang hindi ka komportable? Hospital. Naalala ko. Medyo nahihilo. Tapos, parang hindi mo na maalala ang kahit ano. Mukhang niebe. Siya ay Lolo. Kaibigan ko siya. Si Lin Chuan. Sabi ng doktor noon. Delikado ang kalagayan mo. Si Lin Chuan ito. Gamit ang kanilang lihim na paraan para maibalik ka mula sa pinto ng kamatayan. Nagawa niya iyon. Siya ang nagligtas sa iyo. Siya ang malaking utang namin sa buong pamilya. Malaki ang pasasalamat namin sa kanya.
Kakaiba nga. Akala ko talaga, mas magaan na ang pakiramdam ko. Pati na rin ang enerhiya ko. Mas malakas kaysa dati. Ikaw, ang nagsalba sa matandang ito. Ginoo Su, ang kabataan ko ay sadyang nagkataon lamang. Alam ng ilang mga pampaospital. Minsan ay nakatulong pa. Pero ikaw pa rin sila, Osu. Napakaswerte mo. Ang mabuti ay may swerte. Kabataan. Hindi nagmamayabang. Hindi nagmamataas. Magaling. Kobayashi. Ngayon, sinagip mo ako. Ang matandang buto na ito. Basta't kaya namin. Ang pamilya Su. Ay gagawin namin. Hindi ako tatanggi. Ginoong Su. Mayroon akong isang bagay na nais kong ipagkatiwala sa iyo. Sabihin mo lang, kung kaya ko. Gagawin ko ang lahat. Ginoong Su. Sinasagip kita, dahil ikaw ay sa pamilya, ang haligi ng pamilya. At higit pa kay Moksu, maliban sa mga magulang, ang pinakamahalagang tao. Ang ibig sabihin ni Lin Chuan ay, dahil sa akin. Kaya, ang ibig kong sabihin ay, mag-ingat ka sa iyong kalusugan sa hinaharap. Magpahinga ka ng mabuti. Sa susunod, wala na akong gamot na maibigay. Ha. Siksayaolin, salamat sa iyong paalala tungkol sa iyong kahilingan. Sang-ayon ako. Ngunit, kami sa pamilya Su ay may utang na loob na dapat bayaran. Nakikita ko naman. Maganda ang relasyon mo kay Moksuy at sa kanya. Kaya, ano sa palagay mo siya? Ito na siguro ang ibig sabihin nito. Napakakasalan mo siya. At ang kaligayahan ay darating din. Sobrang biglaan naman. Parang may nahulog na pi mula sa langit. Hindi naman ganun kabigat. Si Maksu. Dapat ay. Gusto rin niya. Pero, ako. Ginoong Su. Kayo, napakabiglaan nito. Siyempre. Gusto ko si Maksu. Ang ganda-ganda niya. Sino ang hindi magugustuhan? Nalaman ko. Mahilig din siya sa akin. Pero, hindi ko na itinatago. Isa lang akong ordinaryong tao. Kakaumpisa pa lang ang negosyo ko. Walang bahay, walang sasakyan. Kung ikukumpara sa Kaisu family, mas maliit pa ang naipon ko. Natatakot lang ako na si Moksu ay sumama sa akin at siya ay masasaktan. Tanga ka. Sa aming pamilya Su, kapag pumipili ng manugang, palagi naming tinitingnan ang pagkatao, ang kakayahan at ang tunay na puso. Hindi ang mga panlabas na bagay. Ako, ang matanda, sa haba ng panahon. Magaling ako sa pagtukoy ng tao. Iniligtas mo ang matandang buto ko. Hindi dahil sa pera ng pamilya Su. Ang damdamin mo para kay Moksuy. Naiintindihan ko ng malinaw. Sa tingin mo, kamusta si Moksuy? Moksuy ah. Iginagalang ni Lolo ang opinyon mo. Sabihin mo kay Lolo. Handa ka bang makasama si Lin Chuan sa buhay? Sabihin mo na. Sang-ayon ako. Ubo-ubo. Tatay. Kakagising mo lang. Huwag masyadong mag-excite. Zheng Hong. Dalhin mo ang na pinagawa ko sa'yo noon pa. Dalhin ang kontrata. Lin Chuan. Tingnan mo. Ito ay mula sa matandang Ginoo na may kaunting pasalubong. Ito rin ay kautusan ng pamilya Su. Tungkol sa tirahan. Nakahanda na kami ni Moksu para sa iyo. Lahat ay handa na. Isang 800 ping villa sa sentro ng lungsod. Maganda ang liwanag doon. Nangungunang seguridad. Sasakyan para sa pag-commute. Isang sasakyan ang ibinigay sa iyo. Isang Aston Martin. Custom na sports car. Ang kulay ay pinili ayon sa pili ni Moksu. Sana magustuhan mo rin. Akala ko hindi mo alam na matagal ang pinag-isipan ni Lolo para sa akin. Ang mahalagang bagay sa buhay. Tungkol sa dowry. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Ipinaghanda namin kayo ng 88,888,800 dowry. Magandang kahulugan nito. Dalhin ninyo ang perang ito. At gawin ninyo ang kahit anong gusto ninyo. Basta't hindi ito mga iligal o masama. Lang. Anong ibig sabihin? Ako na isang manghuli ng basura. Naging isang mayamang manugang. Sino ba naman ang maniniwala dito?
Matanda na rin ako, ah. Kung ikakasal ka kay Moksoy, ibibigay ko ang 49% ng mga bahagi sa Su Group sa iyo. Ibig sabihin nito, ikaw at si Moksoy, hindi lang bilang mag-asawa, kundi pati na rin bilang mahahalagang kasosyo sa negosyo. Kumusta, bata? Ngayon, hindi mo naman siguro iniisip na wala kang karapatan maging manugang na ako ng pamilya Su, di ba? Sa tingin mo ba ay magkakaroon ako ng sama ng loob sa aking mahal na apo? Salamat sa pagmamahal, Ginoong Su. Marahil, wala akong kapansin-pansing pinagmulan. Walang kapintasan sa aking edukasyon. Ngunit tinitiyak ko sa inyo, sa buhay na ito. Mamahalin ko si Moksoy. Aalagaan ko siya ng lubusan. Hindi kita bibigyan ang mabigat na responsibilidad ng pamilyang Su ngayon. Hindi ko sasayangin ang iyong tiwala. CJ, salamat sa iyong puso. Sapat na iyon. Grabe. Nagre-record ba kayo ng short drama? Nangyari talaga sa akin. Nafangirl ako sa si. Oy. Bihira kang bisita. Lin Xiaoyu. Tinitingnan ko ang iyong kapalaran. Napakataas na ng iyong yaman sa mundong ito. May magandang asawa sa iyong tabi. At umuunlad ang iyong karera. Masasabi mong ganap na ang iyong mga tagumpay. Ikaw ay isang malaking panalo sa buhay. Paano naman? Sinasayang mo ba? Bitawan mo na iyan, ng marangyang tahanan, na iniisip ang mga sirang bagay ko. Tingnan mo ang sinasabi mo. Matandang taiba eh. Kung wala, ang mga sirang bagay na ito, wala sana itong mahalagang bag. Ako si Lin Chuan. Maaaring nandoon pa, sa tabi ng basurahan, kasama ang iba, na nanghihingi ng plastic bottle. Saka, ngayon ay mayaman na ako. Hindi na dapat, magdala ka ng isang bote ng magandang alak, para ibahagi natin. Hahaha. Eh, ang kulit mo naman, bata. Ngayon ay naging tao ka na sa itaas. Pero ang daldal mo pa rin. Hindi kita pinagsisihan.